Paano ba mag-apply ng salary loan dito sa SSS? Online lang. By the way, kung first time nyo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ang cellphone or computer ninyo, hanapin lang itong Create My SSS Account or Login. And then from there, click lang tong Login. Ang gagawin natin, gagamitin na yung user ID and password para makapag-sign in. Next naman, pipili kayo kung paano nyo gustong i-enter yung one-time PIN. Pwedeng via text, pero kung na-setup nyo na yung time-based, pwede rin naman yan. Kahit alin sa dalawa, pwede. Pareho lang din naman yung proseso. Kailangan nyo yung 6-digit code. Ang kaibahan lang, yung isa via text, may receipt. Ito naman, via Google Authenticator. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba i-setup itong time-based para sa mga nahihirapan maka-receive ng text. Mula dito sa data privacy notice, ang gagawin lang ay click I agree. Merong 3 lines. Dito mo makikita yung sa loans. Kung gamit nyo naman yung cellphone ninyo or computer pala, ito na agad yung menu, loans, and then calamity, and then salary loan. Para sa mga cellphone users, 3 lines, loans, and then magpapakita na itong salary loan. Dito sa bandang baba, merong application. 4 na steps lang to at sobrang dali lang. Meron na akong bank account sa SSS. That's why nakikita nyo rito meron na akong disbursement bank. Pero kung wala pa kayo nito, magkakaroon kayo ng error. That's why click nyo itong 3 lines, pumunta sa services, disbursement, at i-check lang itong I certify that I have read, click proceed. Para sa loan at lahat halos ng benefits, bank ang pinakamagandang i-enroll. Meron tayong GCash or Maya Wallet. Yun nga lang hindi ito pwede sa salary or loan application. Para makover lahat ng pwedeng makuha nating allowance, claims, or loans katulad ng ginagawa natin, mas magandang bank account. And then, piliin lang dito kung anong bank account ang meron ka na nakaka-receive ng peso na transfer. Halimbawa, yung sa Maya Bank. Ito siya. Ang Maya Wallet ay iba sa Maya Bank, pero pwede kang mag-open ng Maya Bank sa loob ng Maya app. I-enter dito ang account number at mag-proceed na sa next step. At kung gusto nyo ng detailed na step-by-step guide, paano ma-approve ito, i-check nyo na lang yung page or channel namin o yung link ay nasa bandang baba. Balik tayo sa 3 lines. Loans ulit, salary loan. Mula dito, dapat kapag nakapag-enroll na kayo ng bank account, makikita nyo yung loanable amount na pwedeng baguhin. Kung gusto nyo mas mababa, okay lang din naman. Per account nga pala ay iba-iba yung maximum loanable amount. Pwedeng up to 20,000 pesos lang or 40,000 pesos. Depende yan sa naging contribution mo. Halimbawa, 40,000 pesos. Click natin tong next or yung button. Ito yung disclosure statement kung saan mas maganda na i-download nyo to para may kopya kayo. Ano ba yung nakalagay dito? Dito nyo malalaman kung magkano ba yung actual na amount na makukuha ninyo. Hindi kasi 40,000 pesos talaga kasi ibabawas na yung service fee at yung advance interest. That's why 39,258 yung makukuha natin. Ang less ay nasa 700 pesos. Bukod pa dyan, kailan yung next na bayad o yung pinaka maagang kailangan magbayad sa salary loan. Yan ay kung Feb ngayon, April 2026, kailangan magbayad na pero ang due date niyan ay the following month pa, last day nun. So kung Feb ngayon, March, April, May, meron tayong 3 months para sa first payment or para kaltasan tayo sa sahod natin kung empleyado. Ito yung hulugan sa loob ng 24 months at para na rin sa karagdagang information, ang interest niyan ay nasa 8.8%. Just in case na ma-miss nyo yung pagbayad o nag-default, ibig sabihin na tapos na yung buong term, hindi pa rin kayo nakapagbayad, nakalimutan, or hindi nakaltasan sa sahod, magkakaroon ng 10% na interest mula sa 8.8, gagawin na nilang 10%. So, yun yung sa disclosure statement. May mga iba pang information dito na pwede niyong basahin like yung sa penalty, eligibilities, at marami pang iba. Pero ang kailangan nyo lang gawin dito ay i-check itong I have read and then click itong next. Ito na yung pinaka-amount na makukuha natin, 40,000 pesos, less charges, 39,266. Ang kailangan lang ulit gawin, check ito, click next. At andito na yung confirmation. Pag check natin ito, click confirm. Mapapasa na to sa SSS for review and for approval. Kapag na-approve to within 3 to 5 business days, normally 3 days, mapupunta na yung pera sa bank account mo. Pwede nyo i-check itong notification
kung kailan ba makukuha, pero normally, within the same week nakukuha ko na kaagad yung nilaloan ko sa SSS. Also, idagdag ko na din na i-double check nyo kung pwede ba kayo sa emergency loan na din or calamity loan. Ano ba yung pinakakaibahan nito? Yung proseso halos pareho lang din. Ang pinakakaibahan ay yung disclosure statement. Ito yung sa salary loan, matatandaan na may less charges na ito at interest ay 8.8%, kailangan bayaran after 6 months or 3 months pala. For this one naman, emergency loan, ang maganda sa kanya is, yes, mas mababa yung amount, pwedeng up to 20,000 pesos, pero wala na siyang service fee, makukuha mo purely yung pera mo o yung nilaloan mo nang walang charges. At ang interest niyan ay nasa 7.13%. At hindi yun yung pinakamaganda dyan. Ang mangyayari kasi ay may tinatawag na 6 months moratorium, kung saan ang next na pagbayad pa ay after 6 months or pwede kang abutin ng 7 months. Kung Feb ngayon, mabayaran pa siya ng last day is October 31. So Feb, kung bibilangin natin March, April, May, June, July, August, September, October, aabutin ng almost 8 months. Pero ang tawag dyan ay 6 months moratorium kung saan nag-fall talaga ng September yung payment pero ang pinaka-due date niyan ay the following month pa ng last day. Ito rin yung dapat bayaran kada buwan sa loob ng 24 months. So, kung interesado kayo for emergency loan, pwede kayo mag-apply. Almost same lang naman yung proseso. Ang pipiliin nyo lang dito ay yung loans, calamity, emergency loan. Kung interesado kayo sa actual na step-by-step guide, pwede nyo rin i-check yung page or channel namin. Also, sa pag-enroll ng disbursement account, pwede nyo lang i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!